Di ba sabi sa verse, no sa Hebreo 11:1, na naniniwala tayo dapat sa mga hindi nakikita. Like, hindi nakikita as in, yung mararamdaman mo lang yung pananampalataya, yung pag-asa mismo. Like, hindi pwede tayo manalig sa ating sariling kaalaman, sa ating sariling karunungan. Kasi, ang karunungan natin, may limitasyon eh. Kaya, si Yahweh lang ang nakakaalam lahat, kaya kailangan natin mag-rely kay Yahweh. Hindi sabihin mag-rely kay Yahweh, hindi ka kilos. Kailangan ka rin kumilos kasi you and Yahweh are working as one. Yung panahon pong kinulong po si Pablo, dun po talaga pinapakita yung pagsubok niya kung gaganapin pa rin po ba niya yung tungkulin po niya or hihinto na lang po siya dun. Pero dahil nga po sa paniniwala po niya at pananampalataya kay Yahweh na kahit anong kalagayan po niya, pinagpatuloy po niya yung pagbabahagi po ng mabubuting balita ni Yahweh. Tsaka dun din po niya nalaman na ginamit po siya ni Yahweh para maging daan po, para maihatid po yung balita, magagandang mabubuting balita po ni Yahweh sa mga tao doon. Like, andun pa rin po yung yung paniniwala niya, yung pag-asa po niya. Yun nga po, nung natapos na po yung yung pinagalaw po sa kanila ni Yahweh na pagsubok po. Parang ito na po kasi yung legit na pahinga po nila kasi ayun. About sa mga material na bagay na ibibigay natin, nagbibigay din tayo ng pag-asa dun sa mga bata. Despite na hirap sila sa buhay, no? Hindi sila magandang kalagayan, hindi rason yun para sumuko sila. Sabihin, kada umaga, magkakaroon sila ng pag-asa, lalong-lalo na kung may mga taong tumutulong na kagaya ng gagawin natin. Na despite na nasa mahirap tayong sitwasyon, hindi tayo dapat sumuko kasi makita natin gaano tayo paswerte kumpara dun sa mga taong tutulungan natin doon. So yung pagtulong, magbubunga yon ng pag-ibig na gagawin natin. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang asa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kahit ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang